Ayan. So, 0.95 ulit yan. So, lahat ng titles muna, 0.95. And then, susunod yung number, load combination. This is 209, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ito yun ang ginagawa natin. Ayan. Next, ang papalitan natin ngayon yung ito naman. So, yung 1.45 naman, yung load factor, again, 0.95. And then, ano pa ba ang nakalimutan natin dito? Wala na siguro, ano? And then, let's compare. So, ito 0.95. Pinalitan lang dito yung 1.45. And then, okay na. Then, save your work. Hopefully, wala na siyang error. And then, next natin is itong 217. Ang part na yan. So, okay siya. Wala na siyang error. Balik tayo ngayon sa loading. Check lang natin. Okay, so 208 followed by 209 hanggang 216. Next, so punta na tayo ngayon sa 217 dito. Let us compare again yung 1.15. Yung first 4, ito, so i-compare natin siya. Kukulayan ko muna yan ng yellow. Compare ko dito sa unang 4. Okay? So, yung 1.45 magiging 1.15 and then nawala lang yung live load tapos yung RSX plus minus and then yung RSZ plus minus. So, pwede nating kopyahin ito actually, ano? Ang mangyayari dyan, papalitan mo lang yung D ng 1.15 tsaka tatanggalin mo yung live. Now, how about the second 4? Yan. So, let's say, kulayan ko ito naman ng orange. Ayan. And then, ito. Let's see what happens. So, yung dead, from 1.45 naging 1.15. Yung live, nawala rin. And then, yung RSZ, okay, naging X. Yung RSZ, Z pa rin siya. Plus, minus.
Okay? And then yung x, ganun pa rin. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. So meaning, pwede natin kopyahin tong 201 hanggang 208. So that's what we're going to do. Okay, so balik tayo sa command file. And let's copy 201 to 208. Ito, 201 hanggang 208. And then, pe-paste ko lang dito. And, as I've said before, yung 1.45 magiging 1.15. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung live mawawala. Next, palitan natin ngayon yung numbering. Yan. So, ito magiging 217, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and then, dito, tanggalin na natin yan. Ayan, 1.45 magiging 1.15. So, ang ginagawa ko actually is looking for a pattern. Okay? And then, tanggalin na natin yung live load. Ito, yung 7. Because 7 is load case number live. That is live load case. Yung 7. And then, so natapos na natin hanggang 224. Yan. Then save your work. And then finally, etong 0.65 naman na. Ano ang difference nitong 0.65 dito sa una nating ginawa? Okay, first, yung 1.15 naging 0.65. Tapos, itong RSX, okay, naging from plus naging minus. So, it follows, no? Itong negative naging positive. And then, dito naman, yung part na yan, yung RSJ, na-maintain siya plus minus. Tapos yung RSX, na-maintain siya plus minus. Okay? So, first correction, yung 1.15 naging 0.65. And then, yung sign ng RSX, second correction, ay baliktad. Okay, so punta na tayo ngayon kay command file. And we will copy combination 217 to 224.
Yan. So, let's copy now. 217, 2224, and place it here. Then, ito magiging number niya, 225, 26, 27, 28, 29, 30, 31, then 32. Tapos, yung 1.15 magiging 0.65. Okay? Dito naman tayo sa load factors. Tapos, yung dito, second correction natin, yung plus plus, magiging minus minus. Okay? At yan yung RSX only. Which is yung combination or yung load case number 8. Yan. Okay, so ito magiging minus, minus, plus, plus, minus, minus, plus, and then plus. And then save your work. Oops, tanggalin muna natin yan. Let's say, lagyan natin ngayon ng mga, pwede tayong maglagay dito ng comments if you like. Let's say from 217, load combination 217 dito. Maglalagay tayo dito ng comment na 208-20. Tapos, dito sa 201, maglagay tayo dito ng comment na 203-19. Tapos, dito sa 101, maglagay tayo ng 203-1. And then sa 102, pwede tayong maglagay dito ng 203-2. And then, what are these combinations anyway? Okay, eto yun. So, yung ginawa nating combination, these are NSCP ACI 318 load combinations for design of beams, columns, and walls. So, pwede nating i-copy yan. Mag-start yan dito sa 201. 203-1. Dito. Okay? Yan. So, comment. And then, ayan. Combinations for so forth and so on. Now, let's check. Baka sumobra siya ng line. Ayun. Kita niyo yung kulay gray. Ibig sabihin, lumampas na siya ng 78. I think, lumampas na siya ng 79 characters. Okay? Siguro naging 80th character na siya. Okay, so next. So, ang gagawin ko ngayon, design of beams, columns. Eto, gawin ko yan. End. Next. Pang nakalimutan natin na label.
Yung combinations na 58, ayan, meron na, label yon, load comfort drift, pero siguro kalimutan nating lagyan ng ano ba yung mga combinations na yan. Okay, so pwede nating gawin yun dito. And that is, I think, nandito sa taas. Yan. So, 51 to 58. This is combination for drift. And that is 203-5. Yan. 203-5. Tapos, yung starting from 55, that is 203-7. Then save your work. So, nailagay na natin. Nandito na tayo sa combination 232. Yan. Next combination is dito na hanggang 432. Yan naman ay combination for foundation design. Okay, so let's say copy natin yan. Paste tayo dito. Yan. And then, gawa tayo ngayon sa editor. Dito sa GUI or Graphical User Interface. Unahin natin tong 301 tsaka 302. Sa loadings, load cases details, and then add, and then combination. Mag-start tayo kay 301. That is simply 1.4 D. Yung DL1 tsaka DL2. Then add. Tapos 302. Ang title niyan ay 1.2 dead plus 1.6 live. dead. Then this is 1.6 live. And then isa lang ulit ang kokopyahin ko dito. Si load combination 401. Okay, so 401. Ang title niyan ay 1.45D plus 0.5L plus EX1 plus 0.3 EJ1. Yan na. This time, ang ginamit natin dito ay yung static load case, which is EX. Kasi kapag dynamic loads, yan yung R. And then, in this case naman, gumamit din tayo ng orthogonality effects. Ibig sabihin, 30% nung other direction. And then, ang ginamit natin ay static load case dahil nandito na tayo sa foundation. Take note na ang static load case, ang base shear niya, parang nasa 1,000 plus. And then, dito sa dynamic load case, sa responsive spectrum, ang kanyang base shear nasa 900 plus. So, it is conservative na gumamit tayo ng static forces dito sa
combination for foundation and design. Okay? So, next, balik tayo ngayon sa dito. Sa loading, add, and then punta na tayo kay 401. Okay, so 401, and that is 1.45D plus 0.5L plus EX1 plus 0.3 EJ1. Okay? Double check ko lang, 1.45D plus 0.5L plus EX1 plus 0.3 EJ1. Yan. Okay. So, 1.45D and then 0.5 of L tapos 1 kay EX1 and then 0.3 kay EJ1 and then add. Then let's close. Then punta tayo kay ayan, si 301, 302 and then 401. Ngayon, punta na tayo kay command file. Dahil, let's try to do combination 402 hanggang, let's say, 404 muna dito sa editor. Maghahanap tayo ngayon ng pattern. Okay? Hanap tayo ng pattern. So, nandito siya sa ilalim. Ayan si 401. So, dito kay 401, take note, ang pwede nating kopyahin is yung 1.45 hanggang 0.5L. Tapos, EX1. Okay? Yan, EX1. Ang papalitan mo naman dito ay EJ2. Yan. Okay? So, yan muna. So, Control C, paste, and then 402. So, ang nag-iba dyan ay si EJ2. Yan. Ngayon, anong combination si EJ2? I think that is combination number 4. Tingnan natin dito. So, si load case EJ2, which is eto, that is load number 4. Yun, see? Kaya etong 3, papalitan natin yan ng 4. Okay, so ganoon lang yan. So, tapos na natin tong 401 tsaka 402. Ngayon, kukulayan ko yan. Just to show na natapos ko na siya, no? Ngayon, itong 403, 404, anong pinagkaiba niya dito sa first two? Yan. So, mapapansin nyo na yung dead tsaka live, parehas siya. Tapos, yung EJ, EJ1, EJ2, EJ1, EJ2. Pare-parehas silang positive. Ngayon, ang nag-iba lang dito yung EX1 naging EX2. So, pwede ko nang kopyahin yan. Papalitan ko lang yung EX1. So, again, we will copy this. Then, paste ko lang muna dyan. Yung EX1 magiging EX2. Now, what is EX2? It is load case number 2. Kaya yung 1 magiging 2. Ito siya. No? So, yan gawin nating 2. Okay? Ngayon,
napansin nyo nang pinalitan ko yung whole number. Dahil yung mga whole number na yan ay referring to load cases. Itong mga numbers na may decimal, yan yung load factor. So, okay na tayo. Gawin na natin tong 403 tsaka 404. Then, marka na natin to. Next, check naman natin itong 405, 406. Ngayon naman, let's say, gagawin natin itong 405 dito sa editor mismo, no? Wala tayong kokopyahin. So, gagawin natin siya talaga. So, load com 405 and then 1.45D plus 0.5 L plus EJ1 plus 0.3 EX1. Okay? Ngayon, yung 1.45 na yan, that is D. Anong number si D? Okay? That is composed of DL1 saka DL2, so that is 5 and 6. Kaya ang mangyayari dyan, 5, 1.45, and then 6, 1.45 again. Tapos, si live naman ay number 7. Kaya, 7, 0.5. Next, dito tayo kay EJ1. So, si EJ1, ang number niya ay 3. So, magiging 3, 1.0. And then, si EX1 naman, okay, si EX1, ang number niya ay, yan o, number 1. So, this is 1 space 0.3. Okay? And then, now let us compare kung ano ang pwede natin gawin. So, yung 406, parehas siya from dead to easy, pero yung EX1 naging EX2. Okay, so let's do that. Copy, paste, yung EX1 naging EX2. So, ano yung EX2? Load case number 2. Kaya yung 1 dito, palitan natin siya ng 2. Yan. So, natapos na natin si load combination 406. Okay, so pwede na natin tong markahan. Next, let's look at 407 and 408. Yan. So, yung 407, 408, parehas siya sa dead tsaka live. Parehas siya sa EX1 tsaka EX2. So, ang nagpalit lang dito yung EJ1 naging EJ2. So, pwede natin kopyahin si 405 tsaka si 406. Yan. So, dito ko siya ilalagay. Naglagay ako ng space dyan. So, ito magiging 407 and then 408. Tapos, ang nagpalit lang yung EJ1 naging EJ2. Yan. 2 tsaka 2. Ngayon, ano yung EJ1? It is 3. So, yung lahat ng 3 dito magiging 4. Yan siya. Okay? Then, let us save your work. So, natapos na natin si 407 tsaka si 408. Next, ano naman ang pwede natin gawin dito kay 409? So, dito,
Nag-maintain yung live, parehas silang 0.5. Yung 1.45, naging 0.95. Now, let's check how about itong EX1 tsaka EX2. Okay? So, lahat yan, 1.0. And then you have here EX1, EX2. Meron din ditong EX1, EX2. Tapos, EZ1, EZ2. Ganon din dito, EZ1, EZ2. Okay? Next is, paano naman itong point 3? Now, let us compare 409 to 416. Dito sa ginawa nating 401 to 408. Okay? Yung 1.45 naging 0.95. Nag-maintain yung live. Pati yung EX. Ayan. So, EX1, EX2. Pagdating dito, EX1 tsaka EX2, EZ1, EZ2. And then dito naman sa ortho, EZ1, EZ2, dito naman EZ1, EZ2, EX1, EX2. So literally, ang nagpalit lang dito yung 1.45 naging 0.95. Ngayon, mapapansin nyo na lahat yan panay plus, plus, plus. Ano? Samantalang dito sa response spectrum loads, meron tayong plus, meron tayong negative. Okay, so I will explain that a little later. So gawin muna natin itong 409 to 416. Okay, so let us copy 401 to 408. By the way, itong 401, this is starting from 203-19. Okay, 203-19. And then, yung 1.45 magiging 0.95. Yan. Next, as I've said before, lahat siya positive. Okay, so ito magiging 40, palitan muna natin, 409, then 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay. Ito, ano? Parehas yan na EX. Parehas silang positive. Okay? And then, let us compare it here. Yan. I-bold ko lang, no? And then, yung Z dito, positive, negative. Pero, pagdating dito, meron tayong EZ1 tsaka EZ2. Samantalang dito sa response spectrum, wala siyang Z1, wala ding Z2. So malamang, itong EZ1, ito yung positive, itong EZ2, yan yung
negative. Now, let's look at load combination or load case easy. Punta tayo ngayon dito sa loading. So, i-verify natin kung si EJ1 ay positive at si EJ2 ay negative. So, if that's the case, then valid yung ating ginawa. So, dito tayo sa load cases details. Tingnan natin si EJ1. Yan. So, si EJ1 tsaka si EJ2. Ayun, si EJ1, ang kanyang factor sa Z ay positive. Kay EJ2, ang factor sa kanya sa Z direction is negative. So, likewise, kay EX1, tsaka kay EX2, let us compare. Ayun. So, si EX1, positive X direction. Si EX2, negative X direction. Yan. So, yan ang purpose. Samantalang kay RSX, isang direction lang, no? Yan. Positive X direction. Kaya, dito, yung RSX, iisa lang, pero naglagay tayo doon ng plus tsaka minus. Ngayon, dito, panay positive lahat. Okay guys, so yun ang explanation niya. Ngayon, balik na tayo dito, kaya pupunta na tayo kay combination 417 hanggang 424. Ngayon, sino naman ang kaparehas ni 417? Dito naman, yung 0. So, pwede natin kopyahin dito yung 416, 409 to 406, 409 to 416. Copy natin yan. Yung 0.95 magiging 1.15, tsaka yung 0.5L mawawala. Okay, so let's do that in the command file sa editor. Okay, so dun sa baba, (409) and then paste natin dito. So, mawawala yung 0.5L. Ayan. So, that is yung load case 7 tsaka 0.5. And then, yung 0.95 magiging 1.15. Okay?
And then, what's next? Palitan natin yung kanyang numbering. So, from 409, ito magiging 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, then 24. And then let's check. So yung 424, 1.15D plus EJ2 plus 0.3 EX2. Yan. Okay? So 1.15, 1.15, 5 and 6, and then EJ2 is load case number 4, and then EX2 is load case number 2. Next, tanggalin lang natin yung mga spaces dyan. So, natapos na natin yung load case 424. Now, etong 425, ano ang pinagkaiba niya? So, actually, yung 1.15, ginawa mo lang na 0.65. Pero let's check. Yan, ano? So, yung pattern dito, EX1, EX2, EZ1, EZ2, EX1, EX2, EZ1, EZ2. So, parehas sila sa X, and then, ito, EZ1, EZ2, parehas din sila sa Z, tsaka X. So, yung 1.15 lang ang naging 0.65. Okay, so, gawin na natin ngayon dito sa editor. Okay, so let's copy from 417. Yan. And then, paste natin dito. Ito magiging 425. 26, 27, 28, 9, 30, 31, then 32, and then yung 1.15 magiging 0.65. Okay? Next, palitan na natin yung load factors. Tapos, ayan, tinanggal na natin yung space doon. And then, lagyan natin ng remarks. Starting from 415 dito. And that is combination 203-20. Okay? After that, save your work. And then, exit natin. Dapat wala na siyang errors.
Okay? So, wala siyang errors. Ngayon, natapos natin yung load case number 432. So, dito na tayo sa part 21, which is service load combinations for foundation design. Yan. Dito naman, it says there, load, loading, load and definition, load case deals, add, define combination. Wag na natin tong gawin sa graphical user interface. So, better yet, gagawin na natin ito sa editor. Okay, so balik tayo dito sa command file. Ito yung editor. And then, yung combinations na kailangan natin dito ay service loads. No? So, 203-13. What is 203-13? 203-13 is D plus H plus F. Okay, so wala tayong H. I think that is hydrostatic. Wala tayong F or fluid. And then LR. Wala rin tayong roof light load. And W, i-disregard na natin si wind since mas dominant si E or si seismic. And then 203-18 exceeds this. Okay? So sa 203-13, ang naiwan na lang dito sa 203-13 is si dead load tsaka si 75% ng live. Ngayon, let's compare this with 203-18. So, si dead, nandyan, si live, 100%, tsaka meron pa siyang earthquake dito. Kaya, i-disregard na natin or we will not include 203-13 anymore. Sa 203-14 naman, okay, this is 0.6D. Wind and H is not applicable. Now, let's compare this with 203-16. Okay, si 203-16, meron siyang dead, tsaka meron siyang live. Ngayon, yung kanyang dead ay 100%. Okay, samantalang itong 203-14, ang kanyang dead ay 60% lang. So, again, 203-14 is not applicable. Now, let's go to 203-15. Again, this is not applicable kasi ang kanyang dead ay 60% lang. Besides, 203-18 exceeds this again. Ang kanyang earthquake, meron. Etong si 203-18, meron siyang live. Okay? Next. Samantalang si 203-15, ang kanyang dead ay 60%. Okay, next. Since hindi na kailangan yung 203-13, 14, 15, what is left is 16, 17, and 18. Okay, ngayon, let's look at 203-17. So dito, ang naiwan lang kay 203-17 is dead and live load lang. Pero, okay, dead and live load lang, which is basically the same with 203-16. Okay, so we will not apply 203-17. So what is left now is only two combinations, 203-16 and 203-18. Now, let us include the orthogonality effects or the 30% of earthquake normal to the direction of earthquake. So, 203-16 is basically D plus L, and then 203-18 is, yan, D plus L plus 0.7143. Ngayon, yung 0.7143, that is equal to 1 all over 1.4. Ngayon,
Etong 203-16 is basically D plus L only. Ito yung load combination 501 since nag-end tayo sa 400 series. And then 203-18, ito na yung 600 series na load combinations. Alright? So, mapapansin nyo, meron tayong yung 51 to 58, yan yung drift. Tapos meron tayong 100 series, meron tayong 200 series, meron tayong 300 series, and then 400 series. And then we have 500 series and then 600 series. Okay, so let's do combination 501. Okay, so gawin natin yan mano-mano. So I will copy this, then paste it here. This now becomes load comp 501. And then this is D plus L. Ngayon yung D, that is 5, 1.00, and then 6 is 1.00. Tapos yung live, that is load case number 7, 1.00. O, ganun lang kadali. Next, punta na tayo kay 601. Okay, so this is load com 601. And that is ayan siya. Ngayon, ano ang kaparehas nitong 601 to 608? So, tingin tayo ngayon ng pattern. Ayan, no? EX1, EX2, EJ1, EJ2. Meron din siyang pattern dito, no? Which is this. EX1, EX2, EJ1, EJ2. Tapos, dito sa ortho niya, ngayon, saan nanggaling yung 0.2143 na yan? Okay, ang pinanggalingan yan ay 30% of 0.7143. So, let's check. 0.7143 times 30%. Yan. So, yan yung 0.2143. Okay, so let's do this mano-mano. So, yung dead natin ay 5, 1.006, 1.00, 7, 1.00. Now, what is EX1? Okay, EX1 is load case 1 and then 0.7143. Tapos, si EJ1, that is load case 3. So, ito magiging 3 space 0.2143. Okay? So, meron na tayong pattern. Ngayon, let us copy this. 601, 602, 603, 604. Okay? 602, 3, 4. Ito yon. So, ang pattern dyan ay EX1, EX1, EX2, EX2. So, ito, EX2, EX2. Tapos, pattern dito ay EJ1, EJ2. No? Ayan. So, ito palitan natin ng 2. Tapos, EJ1, EJ2. Next. So, diretso na natin. Punta na tayo ngayon kay load case 605. Dito na tayo, no?
So this is 605. Ngayon, ang mag-iiba dito is itong EX2. This will become now EJ1 and then EX1. Okay, let's copy this. Then this becomes now 606, 7, and then 8. And then, dito na tayo, no? Yan. So, EJ1, EJ1, EJ2, EJ2, tapos EX1, EX2, EX1, and then EX2. So, ito yan. Next. Maglalagay na tayo ngayon ng mga numbers. So, na-maintain dito yung dead tsaka live. So, we can copy this. Yan. So, paste, paste, and then paste. Next. What is EX1? Again, EX1 is load number 1. Kaya ito magiging 1, then 0.7143. Tapos, ito, EX2 is number 2. 0.7143. And then, dito, 2 pa rin siya. 0.7143. Next. Si EJ2 is load case number 4. Si EJ1 naman, load case number 3. Then, balik siya kay EJ2, which is load case number 4. Yan. And finally, ang number niya ay 0.2143. Okay, next. Punta na tayo ngayon dito kay 605. Okay? So, then is load case number 5 and 6. Okay, so 5, 1.00, 6, 1.00, 7, 1.00. So, pwede natin i-copy yan. 2, 3, 4. Next. Anong load case si J1? It is load case 3. Okay, so space 3, 0.7143. Then, ito naman, 3, 0.7143. Etong si J2, that is load case 4. 4, 0.7143. Then, 4, 0.7143. Next, si EX1 tsaka EX2 ay load case 1. So, this is 1. 0.2143. Tapos, ito, 2, 0.2143, and then here, balik siya kay 1, 0.2143, and then here, 2, 0.2143. Okay, so, 601, this is combination 203-18, ayan, and then, delete ko na yan. Tapos, delete ko na rin yung spaces dyan. And then, si 203-16, nag-start siya kay 501. Ito. And this is 203-16. Maglagay pa tayo dito ng isang remarks, which is basically your NSCP combinations for foundation design. Yan. So, maglagay tayo dyan ng comment. NSCP 2015 combinations service
Okay, so pwede mong gawin na ganyan. ACI service load combinations for foundation design. Yan. Then, takalin mo na yung space. And then, save your work. So, check natin. So, save building frame part for, ayan, so nag-make, ganun pa rin. So far, wala siyang pinakitang error, and then, reviewin lang natin. So, ito yung drift combination, and then, 100 series, 200 series, 300 series, 400 series, 500, and then 600 series. Okay, so save again, and then let's try analyzing. So, dapat walang error yan, ano? Medyo mabagal nga lang kasi luma na yung laptop ko. Marami ng files, pero okay lang yan. Kahit yung laptop nyo, yung softwares ninyo, luma, as long as you know what you're doing, then that's okay. Yung AutoCAD ko, 2020 pa rin. Yun pa rin ang gamit ko. So far, no error. So that's it. Thank you guys for listening. And this ends part 4, which is load combination. Ang next lecture natin would be part 5. Dito na tayo sa reinforced concrete design. So, let me give you a preview of concrete design. Dito maglalagay tayo ng mga parameters naman ng concrete, and then pipili tayo ng load combinations na gagamitin natin sa concrete, which is load case 101 to 232. Okay, yung 101 to 232, ito yon. Load combinations for design of beams and columns. Okay, and then naglagay tayo ng mga parameters. Ito yung clear cover. This is 40 mm. And then, dito kay STAAD, i-identify natin yung mga failed beams. Tapos, yung mga beams na hindi magandang bakal, tsaka yung mga columns naman na nag-fail din. And then, dito sa part 5, mag-e-edit tayo ng mga members na nag-fail. Okay? Tapos, once na safe na lahat dito kay STAAD, i-check ulit natin yung kanyang drift if in case may nag-fail sa drift, no? And also we will also check yung mga base shear niya kung nag-fail yung period. Okay guys, so thank you again for listening. See you on the next lecture.